Hello people! Ramadan Serye Day 4. Day 4 na ba? And wala tayong paluto sa kabilang bahay yung kain. And yung lunch namin ni Belle itong siopaw at kasama na yung dalawang bata. Ang written recipe, ilalagay ko lang sa screen. Ang flour na ginamit ko dyan ay 6 cups lahat yan. Pero yung technique ko dyan ay hindi ko ibubuhos lahat. Yung 5 cup, yun yung nilagay ko ay nagseparate ako ng 1 cup. Para hindi tayo ma-failed. And then, hinuli kong nakita nyo, naglagay ako ng salt sa pinakahuli para hindi talaga magdikit yung yeast at salt. At kaya ko naman sineparate yung 1 cup ng flour kasi nga, depende yan sa pagtakal or depende yan sa brand ng harina na gamit nyo. Minsan kasi matakaw sa tubig, minsan naman less na tubig. So, sometimes, maubos natin yung 6 cups. Sometimes naman, 5 and 1/4 lang, 5 and 1/2. Kaya yung 1 cup na natira, unti-unti nating ilagay. Pag hindi na siya watery or hindi siya sticky sa mixer, pagka nag-combine na siya lahat, okay na yan. Meron akong natirang mga 4 tablespoon ba yun or 3 tablespoon. Hindi ko na inubos yun. Pwede nyo itong pang dusting kung gusto nyo pa mag-dust, kung mag-moldy na kayo. Pero sa akin, hindi ko na yun ginamit. Minix ko lang yan ng 8 to 10 minutes until elastic, smooth, hindi na siya madaling mapunit. Kung gusto nyo talaga ng puting-puting dough, gumamit kayo ng vegetable shortening. Vegetable shortening or lard, i-substitute nyo doon sa oil na nilagay ko. Ito, hindi din siya masyadong puti, hindi din siya masyadong brown. Ganon. Parang tama-tama lang siya. Ito naman ay pang consume lang namin pang lunch. Basta ang importante, makakreate tayo ng soft na malambot na dough. Soft na malambot, basta, iwan ko sa inyo. Then ilagay natin sa oil bowl and tinakpan ko yun. Then pares natin yun ng 1 hour until mag-double ang size. Well, nagpaasa tayo ng dough, gawa tayo ng sauce. Super dali lang naman gumawa ng sauce na to. Combine everything and then pakuluan. Gumamit kayo ng cornstarch over flour para maganda yung kanyang texture. Pag okay na yan, tinanggal ko or sinala ko yung bawang dyan kasi nga baka aanghang lalo pagka iinitin pa uli. May mga batang kakain. Hindi na ako gumawa ng chicken asado filling. Meron pa ako sa freezer kaya ako napagawa din ngayon kasi nga loaded na talaga yung freezer namin. Tinanggal ko to at nilagay ko lang yan sa microwave para magto. After 1 hour ay ito na yung ating dough, nag-double na yung size. Itong dough na to sobrang lambot. Huwag kayong sumuko kasi ang dami kong nababasa na hindi daw nila talaga makuha yung siopaw na dough. Hindi daw talaga nila ma-perfect. Huwag kayong tumigil. Mag-explore lang kayo sa baking. Malaman nyo rin or makapan nyo rin sa mga kamay nyo dyan kung okay na or marunong na kayo pagka lagi kayong nagpa-practice. Ito kasing dough na to, marami din akong trial and error dito dati. And binago ko, tapos meron akong dinagdag until nakuha ko na talaga yung tamang texture ng dough. And habang tumatagal ka na gumagawa ng tinapay, sa kamay mo pa lang malaman mo kung malambot ba yung dough, yung outcome ng tinapay o hindi. Divide ko lang yan according sa desired size. Dahil sa pangkain lang to dito, hindi ko na kailangan yan ikiluhin. Pero kung paninda, ikiluhin nyo para walang lugi. Marami pa akong time, kaya binilog-bilog ko lahat. Tapos, saka ko shuffle natin. Yung gitna pala ay medyo kinapala natin dyan yung gitna dahil dyan natin ilalagay yung filling. Tapos, yun yung pagpapalapad, doon tayo nag-extend ng space sa gilid. Bali, hayaan natin na medyo makapal yung gitna para hindi siya mabutas. Hindi siya madaling mabutas ba? Ganyan lang. Tapos, i-gather together yung mga edges and then i-twist. Ganyan lang kadali. Gumamit tayo dyan ng parchment paper or baking paper. Last gawa natin sa Spain pa, sa Barcelona, yung gawa natin ng siopaw. Actually, meron pa nga doon sa freezer, sa apartment. Pero hindi na makukuha yun dahil meron na siguro at hindi na yun available na apartment. May mga gamit pa kami doon pero hindi na masyadong importante. Wala tayong paluto for today dahil sa kabilang bahay, sa kapatid ng amo kong babae yung kain. Doon sa bahay na kung saan kami laging iniiwan pag wala yung mga amo dito. Pero magprito ako ng sweet sambusa at dadalhin doon. Wait, 1, 2, 3, smile muna tayo. Ito yung ginain namin ni Belle and ito din yung kinain ni Basma, pero konti lang talaga yung kinakain ng bata. 4 days pa lang ng Ramadan, nag-aunahan na yung ating mga eye bags. Yung nauna kong minoldi dyan,
Yun yung ating unang isasalang. Kasi nga, habang ginagawa natin dyan, naka-relax na yung ating dough ng mga 10 minutes. Nakagawa ako dyan ng 15 na siopaw sa 6 na cups ng flour. And then, nagpakulo tayo ng tubig. Gamit ko lang yung malaking kasirola, malaking kaldero. Improvised steamer lang yan. Meron tayong wire rack. Kung wala naman kayong wire rack, magdaob kayo ng mangkok and maglagay kayo ng plato. Pwede na kayo mag-steam doon. Nilagyan natin yan ng clean cloth para maiwasan yung water dripping na malagay sa siopaw. At in-steam ko lang yan ng 20 to 25 minutes. And ready na yung ating siopaw. Masarap yan pag mainit. Hindi ako naglalagay ng boiled egg. Marami kasing nagsabi na maglagay daw ako ng boiled egg. Hindi ako naglalagay ng boiled egg kasi mostly ng aking siopaw ay ini-store ko yan sa freezer. Ito na pala yung ating outcome ng ating sauce. Habang lumalamig, magti-thick pa yan. So, tara kain. Siyempre, unahan natin ng tikim. Pati yung mga kapatid, mga pamangkin ng mga amo ko, nagustuhan na rin nila yung siopaw. Siguro one of these days, mag-request din yan sila ng ganitong ihahain sa Ramadan, siopaw. Kasi minsan, yung amo ko nagre-request for lunch, kasama yung mga bata. Kasama sila lahat. Ito yung kakainin. So, kung meron kayong mga lumi dyan, mga noodles na masabaw, masarap yan i-pair sa siopaw. Una kong sinerve yan, yung siopaw sa kanila, walang sauce. Pero recently, si Basma, nasanay na rin siya na merong sauce, kaya naghahanap na rin talaga siya. Yung palaman ng ating siopaw, sakto lang talaga yung lasa. At yung ating dough ng ating siopaw ay napakalambot, napaka-fluffy. Ang dami na nating upload ng siopaw recipe. Kada upload ko, meron yung recipe na nakalagay. Or kung hindi ko man nalagay, ay sinasabi ko sa voice over. Pero meron pa rin magtatanong, meron pa rin magpi-PM. Sa lahat pala ng nagpi-PM na hindi ko na-replyan, pasensya na kayo. Sobrang busy ko talaga. Sa lahat din ng mga nagko-comment, nababasa ko kayo. Yun nga lang, hindi ko kayo maisa-isang replyan. Kaya shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa support nyo sa akin. Huwag kayong mag-alala, nababasa ko naman talaga lahat. Na-appreciate ko kayong lahat. Hanggang dito lang muna. Thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat. Hanggang sa muli. See you tomorrow. Bye!